Labor Secretary Francis Tol Tolentino. Abay, matanong nga natin ng ilang inaasahan natin at ano ba ang marinig natin mamaya. Senator Francis Tol Tolentino, sir. Maganda umaga po sa inyo, Secretary. Ay, naimbang nga bigat, Mayor Lakay. Maganda umaga po sa inyo mga taga-subaybay. Naimbag nga bigat, Apo Secretary Tol, sir. Ayan, una po ay naimbitahan ba kayo dun sa ano? Siyempre, definitely, may rehearsal po. Ayan, may practice ang presidente sa kanyang zona. Katulad ng mga dating presidente, may practice yan eh. Kayo ba ay naimbitahan na? Napanood nyo ba ang rehearsal o practice ng zona ng Presidente Bonget sa Secretary, sir? Kaya hindi po, Lakay, at alam ko po ang presidente lang po ang nagprepara ng kanyang talumpati, yung paghahanda. So tayo po nung weekend abala po tayo doon sa Oman Cebu Forum, yung dumating na ministro, labor minister, foreign minister ng bansang Oman para tulungan po ang lalawigan ng Cebu. Ayan, bakit po? Ano ang kailangan tulong ng Cebu, Secretary Tolentino, sir? Alam niyo po ito, hindi tulong na pinansyal, kung hindi yung isang tulong na investment po ng bansang Oman para po sa lalawigan ng Cebu, sa lungsod ng Cebu, sa tourism, sa energy, at marami pang iba. So halos maghapon po yan kahapon at marami pa hong magaganap tungkol dyan. Ang Oman po isa sa pinakamayamang bansa sa Middle East at gusto po nilang maging malapit sa lalawigan ng Cebu. Maganda yan. Pero Secretary, ano po ba ang nasa inyo pangunahing mensahe ng Pangulong Marcos sa zona mamayang hapon? Ayan, pagdating sa trabaho at kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Alam niyo po, nabanggit ata ng presidente noong isang araw sa Pampanga tayo, kung hindi ako nagkakamali, na yung katagang binanggit niya abangan ang susunod na kabanata. Wow. So, ang ibig sabihin po nun siya po ang maglalahad niya na ayaw naman natin pangunahan kung ano yung kanyang tatalakayan. Pero alam niyo naman po, very responsive naman po ang Pangulo. So siguro po yung inaasahan ninyo na babanggitin ay babanggitin po yun. Baka mas detalyado pa ho siguro. Tsaka siguro meron din pong hindi inaasahan. Siyempre, kayo mga cabinet secretary sa Secretary Tol, tulad ng DOLE, meron din kayong mga ibinigay na report sa presidente. Meron bang bagong programa ang DOLE para sa mga manggagawang naapektuhan ng mataas na antas gasto sa pamumuhay, Secretary, sir? Alam niyo po, nung wala pa ako sa DOLE, pero gumalaw po ito simula po nung February 28, yung hidwaan po sa Iran. Kung makikita niyo po yung tulong po sa yung tulong pasada. Opo. Kung matatandaan niyo po yun, yung binigyan po yung mga transport groups ng mga kagamitan, group personal accident insurance at kaunting ayuda, halos 55,000 po na jeepney drivers. NCR, Central Luzon, Calabarzon at marami pang ibang lugar, yung po ay tulong ng DOLE. Convergence po yun sa DOTR. Ang pondo po nun ay nanggaling sa DOLE. So, yung po ay naganap na, nagawa na po yun at meron din pong ibang mekanismo kagaya po nung trabaho para sa bayan plan. Ito po ay sinimula nung Enero at hanggang itong habang tayo nagsasalita, ay ito po ay convergence po sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, DTI, DepDep, at nabanggit ko na nga kanina yung DOTR. So ito po ay naglalayon, makalikha ng napakaraming trabaho at ito po ay pinatunayan noong huling job fair po ng DOLE, yung trabaho agad nung Independence Day na may halos 95,000 vacancies po na napunuan at isa po sa ginagawa po natin ngayon ay paigtingin po yung peso. Alam niyo po yung peso ang nakakalungkot pa ho dito ay hindi lang ito institutionalized pa, pero marami po itong natutulungan sa mga pamahalaan lokal. Ito po yung Public Employment Services Office kung saan nagmamatch po yung kakayanan at mga bakanteng trabaho sa isang lokal na pamahalaan. So ito po yung mga bagong estratehiya ng DOLE na ginagawa ngayon at kasama na rin po yung meron kaming K2K, katulong po ang Department of Migrant Workers kung saan naman po yung mga returning OFWs
na ayaw nang umalis ay binibigyan po ng tamang training ng TESDA at bibigyan din po ng kaunting puhunan naman ng DOLE para nang sa ganon kasama po yung kanilang mga anak, yung mga malapit sa buhay para nang sa ganon po dito na po sila manirahan sa ating bansa. At yan nga din po yung layunin natin doon sa pagbisita ng Oman kahapon na makatulong po hindi lang sa Cebu kung hindi sa Region 7 ang isang bansa na pinanggalingan din ng ating mga OFWs. Nabanggit yung Secretary Sir ang paghahanap ng trabaho sa ating mga unemployed, ayan, dagdag trabaho. Ano naman po ang ginagawa ng DOLE, Secretary Sir, para maprotektahan, ayan, ang kapakanan, karapatan ng mga manggagawa, lalong-lalo pa sa malaking issue pa rin ng ENDO, Contractual Workers, Secretary Tolentino, Sir? Alam niyo po, isa po sa ating sinusulong ay magkaroon po ng isang matibay na grupo ng mga abogado sa DOLE, sa hanay ng DOLE, yung LAW, Labor Attorney's Office na parang PAW. Ito po ay mangangailangan lang ng budget at ilang mga abogado, pero nasimulan ko na po ito at gumugulong na po ito. Kumukuha rin po tayo ng mga law students para maprotektahan po ang mga kapakanan ng ating manggagawa. Lalong-lalo na po yung mga nag-delivery riders natin na napakaraming insidente ang nangyari. Merong masama, may mabuti. Yung masama ay yung may nasaksak tayong rider, may isang masama ay yung isang rider naman kumukuha sa mga dinideliver niya. So, yun po yung ang layunin po natin dito na-meeting ko na po lahat ito, Lakay. Opo. Sina Grab, sina Lalamove, sina Ninja Van. At siguro marami pa kami pagpupulong dito para magkaroon ng isang komprehensibo at standard na pasweldo, pagbibigay ng social protection, accident insurance, at marami pang iba. At siguro yung labor standards naman natin, ganun din ang ating ginagawa, yung patuloy na pag-inspeksyon. At mamaya nga po, ayokong banggitin dito, meron kaming gagawing pag binanggit ko rito, hindi na surprise. Banggitin nyo na. Isang napakalaking, pamilyar ka dito siguro mamaya pag naka-off na yung live natin, baka makapaghanda, Lakay. Opo. Mapaghandaan nila yung... Opo, ito naman po patungkol din sa mga proteksyon dapat ibigay nila sa manggagawa na sa mga nakakalap naming report ay hindi nagagawa at meron na ngang isang pumanaw. Wow, so, malungkot naman. Malungkot po yan. So, ngayong araw po yan na ipapatupad po natin. Secretary Sir, ano po ang iyong mensahe sa mga kapatid natin, mga manggagawa na may maasama silang marinig na konkreto hakbang para sa kanilang kapakanan, ayan na benepisyo sa zona ng Pangulong Marcos? Alam niyo po, nung kamakalawa, ngayon ay 27, nung 25, effective na po yung pagtaas ng sweldo sa Metro Manila. Ito po yung 85 pesos wage hike at 60 pesos po yung nauna sa January 20, 2027 yung second tranche. At gumugulong na rin po ang konsultasyon ngayon sa Cebu, Region 7, ganun din po sa Region 3 sa Pampanga area at maging sa Calabarzon. So ito po ay bahagi ng tripartite mechanism sa Republic Act 6727 kung saan nag-uusap ang pribadong sektor, ang mga manggagawa at ang pamahalaan para magkaroon tayo ng sahod na kahit papaano ay makapanlaban man lang sa pagtaas ng bilihin. Minsan hindi na natin naabot, lalong-lalo na ang kuryente at ang gasolina. So gumugulong po yan. Makaasa po sa mga manggagawa natin na tayo po ay patuloy na kumikilos para magkaroon ng social protection po ang kanilang hanay, lalong-lalo na sa insurance, sa SSS at marami pa hong iba. At makakaasa po rin kayo ang ating mga employers na patuloy po tayo na ikipag-usap para balansyado po ang pakikipag-usap at maging resulta para po sa ating ekonomiya. Secretary Tolentino Sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po at agyaman na Lakay. Just agin na Apo Secretary Francis Tolentino ng DOLE.